Ngayong araw ng Thursday, patuloy nating minomonitor ang bagyo sa silangan na patuloy na lumalakas at ngayon nga ay isa ng tropical storm at posibleng pumasok na sa PAR ngayong araw. At bago ang lahat, wag po nating kalimutang mag-subscribe dito sa channel para sa pinakabagong ulat panahon. Sa kasalukuyan, mas nagiging aktibo ang panahon sa ilang bahagi ng bansa dahil sa dalawang pangunahing sistema. Una, ang southwesterly wind flow na nakakaapekto sa Palawan at western section ng Mindanao. Ikalawa, ang trough or extension ng Tropical Storm Jangmi na nakakaapekto naman sa eastern section ng Mindanao. Dahil dito, may mga lugar na makararanas ng mas makulimlim na kalangitan, mga pag-ulan, at thunderstorms na pwedeng lumakas sa ilang oras ng araw. Sa kasalukuyan, ang Tropical Storm Jangmi ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong umaga, ang sentro nito ay tinatayang nasa 1,160 kilometers east ng Eastern Visayas. Taglay nito ang maximum sustained winds na 65 kilometers per hour malapit sa gitna, may pagbugsong umaabot hanggang 80 kilometers per hour at kumikilos northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Nasa labas pa ito ng PAR, pero dahil ang galaw nito ay papalapit sa ating monitoring area, mahalagang bantayan ang mga susunod na update. Sa Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Misamis Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at Palawan, asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorms dahil sa southwesterly wind flow. Ang ulan sa mga lugar na ito ay maaaring maging moderate hanggang minsan ay heavy, kaya posible ang flash floods or landslides, lalo na sa mga lugar na mababa, malapit sa ilog, nasa gilid ng bundok o dati nang binabaha kapag tuloy-tuloy ang ulan. Sa Davao Oriental at Davao Occidental, maulap din ang panahon na may scattered rains at thunderstorms dahil naman sa trough ng Tropical Storm Jangmi. Ibig sabihin, may moisture at ulap na konektado sa sirkulasyon ng bagyo na umaabot sa bahaging ito ng Mindanao. Hindi man ibig sabihin na buong araw ay malakas ang ulan, posible pa rin ang biglaang pagbuhos, lalo na kapag nabuo ang thunderstorm. Kaya sa mga lugar na ito, mas mabuting maging alerto sa mabilis na pagbabago ng panahon, lalo na kung may biyahe, trabaho sa labas, o nakatira sa landslide-prone at flood-prone areas. Para naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, ang inaasahang panahon ay partly cloudy hanggang cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Sa madaling salita, mas maraming lugar ang maaaring makaranas ng mainit o maalinsangang bahagi ng araw, pero may tsansa pa rin ng biglaang pag-ulan. Ang ganitong ulan ay hindi sabay-sabay sa lahat ng lugar. Pwedeng sa isang lugar ay tuyo pa rin ang kalsada, habang sa kalapit na lugar ay malakas na ang buhos at may kasamang kulog at kidlat. Kapag may severe thunderstorm, posible pa rin ang flash floods or landslides kahit isolated lamang ang ulan. Minsan, maikli lang ang buhos pero sobrang lakas, kaya mabilis mapuno ang drainage at tumaas ang tubig sa mababang bahagi ng kalsada. Kaya kung mapansin na biglang dumidilim ang langit, lumalakas ang hangin at may kasunod na kulog, mas mabuting umiwas muna sa open areas, huwag tumawid sa baha, at manatili sa ligtas na lugar hanggang humupa ang ulan. Para sa general outlook, inaasahang kikilos si Jangmi north-northwestward mula ngayon araw. Pagkatapos nito, gagalaw ito generally northwestward sa ibabaw ng Philippine Sea, bago kumurba naman north-northwestward hanggang northward pagdating ng weekend. Inaasahang papasok ito sa Philippine Area of Responsibility ngayong gabi, May 28. At kapag nakapasok na, bibigyan ito ng lokal na pangalan na Domeng. Mahalagang tandaan na inaasahang papasok si Jangmi sa PAR bilang isang severe tropical storm at posible pang umabot sa typhoon category sa Saturday, May 30 habang nasa Philippine Sea. Pero sa kasalukuyang outlook, less likely itong maglandfall sa bansa. Meaning, mas mababa ang posibilidad na direktang tumama ang sentro nito sa kalupaan, pero hindi pa rin ibig sabihin na wala itong magiging epekto. Ang outer circulation nito ay maaari pa ring magdala ng gusty conditions sa extreme northern Luzon. Sa pagdaan ng sistemang ito, ang pinakamataas na tropical cyclone wind signal na maaaring itaas ay wind signal number 1. Posible rin ang moderate hanggang rough sea conditions sa seaboards ng extreme northern Luzon ngayong weekend at maaari ring magkaroon ng gale warning sa nasabing lugar. Kaya para sa mga nasa hilagang bahagi ng bansa, lalo na sa coastal communities at mangingisda, mahalagang maging updated sa kondisyon ng karagatan habang lumalapit ang weekend.